Mga kapatid, i-stencil kasi. Kaso, natabunan na ng dumi, saka pintura yung numero. Sige, ano yun mo naman? Acetylene. So, para matanggal yung dumi. Tapos, steel brush. Sige. Yun, lumabas na. Kita na, no? Dito, konti, dito. Ayan. Sige, konti pa. Dito, sa tuwi rito. Okay, wag niyong lilihain. Baka pag numipis siya, mawawala yung numero. Baka mamaya lihahin nyo. Yun, okay na to. 115023908. O, 23908. Okay na yun. Okay, engine number. Walang kahirap-hirap sa engine. Pero alam nyo mga kapatid, ito, sa stencil, walang problema. Pero sa macro etching ng HPG, may mga makikita pa silang mga special marks dyan. Kaya hindi pwede na lalagyan nyo ng stamp, yung kayo magmamarka, hindi pwede. Hindi makakalusot yun sa highway patrol. Kasi ito, may mga special marks dyan na ang nakakaalam lang nun ay ang HPG. Kaya kung halimbawa, tampered ang inyong engine number, nako, yan ang magiging problema nyo. Pag yan ay ipapatransfer nyo at dadaan kayo sa macro etching, hindi yan makakapasa. Sinasabihan ko na po kayo. At kapag ginawa nyo, nako, napakalaki ng violations. Ikakukulong nyo pa po yun. Yung stencil, i-stapler mo mamaya. Kasi hindi masyadong malinaw to eh. Pero ito medyo malinaw. I-stapler mo na lang dito. Yan, kung may stapler ka. Ito yung engine number. Tapos ito yung body number. Medyo natagalan kami na makuha to kasi napaibabawan ng dumi, kalawang, saka yung pintura. Na pinturahan kasi. Ito mga kapatid, pag bibili kayo ng lumang sasakyan at buhay pa naman yung may-ari, no? Immediately, kailangan meron kayong deed of sale. Ito yung deed of sale. Kita ko po sa inyo ha. Kailangan immediate to kasi paano kung biglang alam na natin, o di ba? Kasi luma na yung sasakyan, binili nyo, nagpapagod kayo, pinapaganda nyo, nire-restore nyo, tapos wala kayong deed of sale. So, kailangan meron kaagad. Ito po yung deed of sale. Yan. Pirmado po ito mismo ng may-ari at ipinahiram niya sa akin yung kanyang mga ID para po ipaserox ko. So, ayan po yung may-ari ng Volkswagen, si Mr. Antonio Perez. Napakabait po ni Kuya Tony. Mga kapatid, binigyan pa ako ng magazine ng Volkswagen, no? Ito pong magazine na to, 2001 pa, 2025 na po ngayon. Okay mga kapatid, importante, deed of sale, no? Kailangan meron kayong deed of sale dahil kapag ka in-implement na yung sinasabi ni Senator Rapi Tulfo na kapag hindi nakapangalan sa'yo ang sasakyan ay hindi mo mairerehistro. Nako, malaking problema yan. Sabi nga niya, kapag ka ikaw ay kapag ang isang sasakyan ay ipaparehistro, ang pupunta doon sa LTO ay yung may-ari. Yan po yung kanyang binabanggit doon sa kanilang usapan nung nakaraan. May vlog po ako niyan. Ngayon, dahil sa nawala po yung certificate of registration nitong Volkswagen na yan, ay malaking problema talaga yon. Kasi bumili ka ng isang sasakyan na walang papeles, walang CR. Hindi ko naman pwedeng i-request yan doon sa LTO dahil hindi naman ako yung may-ari pa. So, ang mangyari nito, kailangan magpagawa ngayon ako ng special power of attorney. Ayan. Tapos, yung affidavit of loss. Ayan. Ngayon, dahil meron akong deed of sale doon sa may-ari, diba? May deed of sale ako, matatransfer ngayon sa pangalan ko, yung Volkswagen na to, at nandito yung mga ID ng may-ari, patunayan na nagkaroon talaga kami ng bilihan. So, ipapatransfer ngayon sa pangalan ko yung bagong certificate of registration. Kapag bumili po kayo ng sasakyan, lalo na't mga ganyang luma na, at gusto nyo talagang ayusin, gusto nyong i-restore, siguraduhin nyo na may makukuha kayong papeles. Kasi wala ngang phase out sa atin. Kaya lang baka mamaya maghigpit nga ang LTO na kung hindi nakapangalan sa'yo ay hindi mo na marirehistro, sayang yung gastos mo. Mga kapatid, malaki ang magagastos ko dito sa Beetle na to. Kaya lang dahil ako ay may shop, makakatipid na ako doon. Kasi nga, hindi ko nasisingilin yung sarili ko. Pero ito, tinataya ko, kung papalitan ko lahat, tinataya ko ang magagastos ko rito, lahat, pati yung brake master, ayan, pakita ko sa inyo. Tapos yun yung steering, papalitan ko yun ng rack and pinion. Tapos yan, binabody repair namin. Sa engine, nag-o-overhaul na ako. Tinatansya ko mga kapatid.
ang gastos ko rito, kasama ang pintura, aabot ako dito ng 200,000. Pero, yung 200,000 na yon, isang magandang Volkswagen, kotseng Cubana ang makikita nyo. Sigurado yon, mapapaganda po natin ng husto ito at maibabalik natin yung talagang ganda ng takbo nitong Volkswagen. Okay mga kapatid, deed of sale, yan, isa-isahin natin. Ito pong kotseng Cubana to ay ipapangalan ko na doon sa aking isang engineer. Doon sa pangalawa, kay Engineer Roland de la Merced, yung aking mechanical engineer. Sa kanya na to nakapangalan. Ayan. Tapos ay yung stencil form. Ayan, importante ang stencil form para maipakita natin na yun pa rin yung original na engine, yun pa rin yung original na body, no? Kasi nga tayo ay nagre-repair, tayo ay nagre-restore. Baka mamaya malagyan niya ng ibang body ng kotseng Cubana, ng Volkswagen. So hindi yan makakapasa sa registration, saka sa transfer of ownership dahil yan ay hahanapin ng LTO at ng Highway Patrol. Baka mamaya karnap. Tanda-tanda na, karnap pa. Okay, stencil form. Tapos yung Xerox ng ID nung dating may-ari, ayan, at yung pirma niya. Kaya po may ID para makita kung yung original na pirma nung may-ari dito sa deed of sale, paliwanag ko pala sa inyo. Ayan. Ito sa deed of sale, nandito yung pirma ng original na may-ari. Yan. Ngayon, pwede kasing mapeki ito eh. Pwedeng gawin, no? Pwedeng i-forge, no? Ngayon, kailangan ngayon ng ID ng original na may-ari. Ito. At dito po sa mga IDs na to, nakapirma siya. At yung pirma na yon ay imamatch ngayon dito sa pirma niya sa deed of sale. Ngayon, hindi naman natin ipapadala itong mga IDs na yan, kaya po sinirox na lang yung IDs na yan at meron pa siyang specimen signature dito. Para dire-diretso at wala nang tanong-tanong, sigurado legit yung naging bilihan na nandito at ito nga yung dokumento, yung deed of sale. O, ilagay na natin dito. Ayan. Tapos ito, ibabalik ko yung mga IDs na yan kay Sir Tony. Yan. So, yung iba pang mga documents, hindi na po kailangan yon. Ito lang yung mga importante. Kung meron pang mga lumang documents, yung sasakyan na binili nyo, okay lang nakunin nyo lahat. Kasi binili nyo naman yun eh. Para wala na silang hawak. Baka kasi mamaya, yung sasakyan na yan, may hawak pa silang iba. Magkaroon pa ng hindi magandang isipan yung binilihan nyo. At ibinenta ulit, merong ganyan. Yung mga bangag, no? Nagbenta na ng sasakyan, naibenta na, may deed of sale na, tapos binibenta pa yung papeles. Kunwari, sinasanla. Mag-iingat po kayo dyan. Meron po mga ganyan. Ibebenta nila yung sasakyan. May mga mabobola sila na gustong-gustong magkaroon ng sasakyan. Hawak nila yung Xerox ng ORCR, pero may mga colored po kasi na Xerox ng ORCR. Ngayon, makakapambola yan. Isasanla kunwari yung papeles, ito namang tanga na bibili, excited. O sige, bibigyan niya ng pera. Eto na, nung babawiin na yung pinansanla o yung pera, wala na maibalik. Sige, kukunin ko nila sasakyan. Wala pala yung sasakyan, peki pala. Kaya mag-iingat po kayo. Kung kayo ay makakabili ng mga segunda manong sasakyan, lahat ng original, kunin nyo kung meron man. Lahat ng Xerox, kung meron man, kunin nyo. Okay lang po yun. Kaya ito, lahat ng lumang papeles ay ibinigay po ni Sir Tony. Ayan. Pati ito, yung mga lumang insurance, ibinigay niya sa akin. Ngayon mga kapatid, napakabait po ni Sir Tony. Pati laruan, binigyan ako. Kasi hindi ko naman alam bakit itong laruan na to binigay pa niya sa akin. Ito daw, nung nasa Japan siya, ay ginagamit niya ito. Naglalaro-laro sila doon. So itong laruan na to, wala nang maglalaro sa amin, sa bahay, kasi malalaki na, matatanda na yung mga anak ko. Kinuha ko rin dahil sabi niya, i-display ko raw dito sa shop. Kaya po Sir Tony, maraming salamat sa iyo. Dito sa RC, na tignan nyo, merong pang-belt, no? Ayan, no? Hindi ako pamilyar sa ganitong mga laruan. Yung mga nakagamit ng ganitong laruan, eto, meron ako, bigay ni Kuya Tony. Ayan, no? Tignan nyo, ito yung motor niya. No? Ayan. Tapos dito may motor din. So, dalawang motor yung gumagana. Kaya pala, napakalakas nito. Ito yung mga nakikita kong pinaglalaruan ng mga hobbies, no? Pagdating dito sa mga RC. At ito yung kanyang remote control. Ayan, pinapalitan na namin yung parte ng chassis dito. Ito kasi yung isang part ng chassis niya. Kaya ganyan ang korte niyan. Ayan. Dito kasi sa Autorans, kumpleto tayo. Meron tayong cute na bender dito. Tapos ayun yung ating milling machine. Ginagamit na rin namin pangbutas.
para dito sa mga butas na yan. Kaya mabilis lang talagang nagagawa. Ang ginagawa nito si Tokayo, ayan, puputulin niya yung bulok. Puputulin niya. Hindi niya ipapatong yung bagong ero. Diba? Pagpapantayin niya yan. Diba? Tama ako, no? Puputulin niya yung bulok. Pero syempre, itong portion ng bulok na yan, tatanggalin mo rin yan. Tatanggalin ko pa yun, sir. Oh, basta importante, Madiretso yan. katulad nito na nakalapat siya, gano'n. No? Tingnan nyo mga kapatid, oh, napakagaling talaga nung latero natin. Oh, tinatsaga niya talaga yung mga bulok na yon. Tapos tignan nyo ito, may korte pa, oh. So ang nangyari dito, nagiging pyesa. Tama, no? Nagiging pyesa yung ginagawa mo. Hindi katulad yung iba, ano lang, anong tawag doon? Yung tapal lang ng tapal. So ito, hindi niya tinatapal, talaga ikinokorte niya. O yan. Kasi yan yung pinaka-chassis ng ating Volkswagen. Kaya Richard, nakalas mo na. Ha? Ito yung preno. Master lang, di ba? Wala itong hydrovac, walang vacuum. Kaya talagang ito ay teka-teka. Okay, ganito gagawin. Linisin mo muna. Kung kayang linisin, tapos palit tayo ng wheel cap, di ba? Tapos hindi naman siya nagkaroon ng problema, hindi na ako bibili. Kasi ganyan ang gagawin natin. Yung mga ganitong mga vintage na mga sasakyan, lalo na kung luma na talaga, may pagkakataon na wala kang mabibiling pyesa. Pero ito, inassume ko lang na wala akong mabibili kasi meron naman, nakita ko sa online. Mayroon pa tayong mabibiling brake master. Pero sabi ko dito kay Ka Richard, gawin mo muna, magpalit tayo ng wheel cap. Hindi naman talaga siya kinalawang para makatipid tayo. Pati yung iba na gustong magpagawa sa atin, kung talagang walang mabibiling pyesa na bago, magre-rely tayo sa repair. Ngayon, eto na, kumpleto na yung ating mga papeles. Ito yung ipapadala ko sa LTO na preparation lang na kapag tumatakbo na itong si Volkswagen, dadalhin na natin doon sa LTO para sa emission testing at para na rin doon sa mga proseso pang gagawin, doon sa transfer of ownership at doon sa registration. So yan mga kapatid, itong sugat na nakikita nyo sa akin, ako po kasi inakagat, nag-away yung dalawang aso ko sa bahay, isang Dutch Shepherd malaki, saka isang Ambul, nag-away sila. Sa kagustuhan kong maawat, hinawakan ko yung isa, ako naman na nakagat ng malaki. Aksidente yun kasi nag-aaway sila. Wag po kayo mag-alala, nakapagpaturok na po ako at ito nga po ang naging usapan namin ng aking paboritong doktor. Ito pong doktor na to, si Dr. Mark Culiao. Yung mga anak ko, 26 years old na po si Russell. Mula nung baby si Russell hanggang ngayon, siya po ang tumitingin sa amin kasi po ay siya pediatrician na at general medicine pa. Mga kapatid, dito po ako sa clinic. Nakagat po ako ng mga aso ko. Ayan, ang dami, ang lalalim. Ngayon sabi po ng doktor ko, yung pinakagwapong doktor dito sa Kainta, ito daw po ay category 3. Kaya po maraming isinaksak sa akin. Dok, ano yung mga sinaksak? Anti-rabies, Erig, at saka anti-tetano. Anti-tetano. Kanina ninenervous ako kaya medyo nag-high blood ako sa bahay pa lang. Pag nakita mo kasi yung doktor mo at sinabi ng doktor mo na okay na yan, wala nang mangyayari sa'yo, kaya ito, nakakangiti na po ako ng marami. So Dok, totoo yun, naasahan ko yun, wala nang mangyayari sa akin. Yes. Hopefully ka, really. Oo, kanina lang po ako na nakagat, kaya punta kagad ako sa doktor. So kayo po, kung sakaling mangyari sa inyo to, huwag niyo po ito nga ipagwawalang bahala. Kasi delikado, sayang naman kung madadali tayo ng rabies. Ngayon, yung doktor po na ito, vlogger din. Opo, kaya panuorin niyo po yung mga vlogs ni Doc. Doc, ano po yung YouTube channel niyo? Sporty Ducky Mark at YouTube. At saka yung Electrified Life. Electrified Life. Ano ba yung bagong bili mong kotse, Doc? Yung VinFast electric VinFast. vehicle. Pero yung unang-unang kotse mo, Doc, nung bata-bata pa tayo. Kasi nung pa lang, siguro 20 years ago, si Doc na yung yung tumitingin sa mga kasi siya ay pediatrician, saka ano pa nga po ito? General Medicine. Ayan. Saka dog bite specialist. Ayun, dog bite specialist. Yung unang-unang kotse mo, Doc? Vios. Yung mas nauna pa ron na medyo luma. Toyota Corolla. Toyota Corolla. Ngayon ba, Doc, kung yun yung kotse mo, hindi ka ba ninervyusin sa tindi ng traffic natin? Siyempre. Kaya po kayo bumili ng bagong sasakyan dahil para walang abala. Opo, ano pa po? At saka para makatipid, makaresponde ng mabilis. Yun ang pinaka-importante, yung makaresponde ng mabilis. Kasi buhay
So, emergency, yung may cross na kulay pulang gano'n. So, yun mga kapatid, panoorin niyo po yung mga vlogs ni Doc. Sabi ko kay Doc, nagsasuggest ako kay Doc kung pwede para makatulong din sa maraming mga kapatid natin yung mga ganitong case, kung ano yung mga dapat gawin. Kapag meron pang itinuro si Doc, kung mahilig tayo sa aso, dapat lahat ay regular yung kanilang vaccine. Abangan niyo yan mga kapatid. Nakikiusap ako kay Doc, mag-vlog siya ng mga gano'n dahil yung ibang hindi nakakapunta sa doktor dahil ninenervyos, katulad ko. At least man lang, first aid, saka yung mga, ano yung mga dapat iwasan. Yan po, isasama po yan ni Doc sa kanyang mga vlogs. So, ayan, tingnan nyo po yung kanyang channel. Ayan, tingnan nyo po sa screen. Yan po yung YouTube channel ni Doc Mark Culiao. Dito po sa Cainta po ito, Doc, no? Cainta. Meron po siyang clinic dito at may pharmacy na rin. Mga kapatid, maraming salamat, Doc. Batiin niyo po yung mga ano niyo po, pasyente. Shout out kay Sir Randy and to my patients. Masakit ba? Yeah, normal lang. Ilan ba yung tinurok sa akin? 1, 2, 3, 4, 5. Pati skin test. 5, pati skin test. Skin test, di naman masakit. Yung una lang, yung unang turok lang. Tapos yung mamahalin, dito sa ilalim ng sugat. Kasi is category. Parang anti-flu vaccine. Tapos anti-tetano, saka anti-rabies. 5 yung sinaksak sa akin. Di ba sakit? Hindi. Merong parting masakit. Ang mahal! Ayun, kaya mag-iingat po kayo mga kapatid. Kapag nag-aaway yung mga aso nyo, huwag nyong susunggaban. Eh nga lang kasi maaawa ka kasi yung mga aso na yan pet talaga kaso nag-aaway-aaway sila. Kapag nag-aaway, mas matindi yung sugat nila. Kaya lang kung mangyayari sa inyo katulad ko, ayan, hindi naglaps yung anti-rabies ng mga aso namin. So, yun, kailangan mapasaksakan ulit lahat sila ng anti-rabies kasi kung may anti-rabies pala sila, sabi ni Doc Mark, ay malilesen yung wala na yung isa yung mamahalin. Mahal talaga yung vaccine na yun. Anti-rabies lang isasaksak sa akin. Since naglaps yung mga bakuna ng mga aso, para sigurado, sabi ko, tanong ko, Doc, yan ba kapag naisaksak sa akin, wala na ako intindihin kahit ano pa mangyari sa aso? Wala na, sabi niya ganun, okay ka na. Dahil unang ilang oras pa lang naman yung nakalipas, ako ay nagpa-inject na. Yan. Ay, hindi ako naka-seatbelt. Seatbelt muna ako. Sorry sa mga ano yan. So, yun mga kapatid, huwag niyo pababayaan na hindi kayo makapunta sa doktor, makapagpabakuna. Merong mga libre na mga bakuna sa mga center, no? Wag niyong pagtatagalin. Wag niyong pagwawalang bahala kasi napakadelikado po ng rabies. Kapag yan ay nakaakyat na sa system mo, nakapasok na, nakaakyat na dito sa utak mo, sa brain, wala na. Hindi ka nagagaling. Tapos na. Ending na ng karir mo yan. Kaya ang feeling ko, ang maipapayo ko kapag kayo ay masakit na kayo pag ginagalaw. Kasi mabigat yung bakuna. Yung epekto ng bakuna. Yun lang yung medyo masakit. No? Pumunta kagad kayo sa doktor. Huwag niyong pababayaan ang inyong sarili. Mahal natin ang ating mga aso, mahal natin ang ating mga alaga na animals, pero mas mahalin natin yung sarili natin. Pumunta kagad sa health centers, pumunta sa mga doktor nyo na talagang may kaalaman sa ganito, no, sa animal bite, no, para mabigyan kayo ng immediate na suporta, immediate na panlaban sa rabies. Masya. Ito ang sumama sa akin. Ayan, oh. Razor. Tingin ka, Razor. Oh. Punta na kami sa shop. Ha? Good boy ka, Razor, ha? Good boy. Babay na tayo, babay. Huwag kang malikot, ha? Ayan, oh. May budget ako dito. Kamay. Razor. Kamay. Yung isa. Razor. Shake. Kamay. Dalawa. Kamay. Huwag mo tangos.